Hala, yari si Quezon so pina-delay ay minasyak na pahiya sa Senado. Malutikiya ante Claire Duterte. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal at ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Pero ang pinakamalaki pong binaba, itong si Quezon, Waiter Escudero. Ayon, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses ng mga didinig natin at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Ayan, syempre suportahan natin yan. Yung YouTube channel ni Sir Badong Arateles. Bisitahin natin yung mga katunay. Badong Arateles, ipagpatuloy natin. Sa pagiging waiter mo, kitang-kita na ngayon, lalo na ngayong hindi ka nag-issue ng sabina. Ay! Dine-delay mo. Hindi nga po dine-delay. Kunwari, pag-aaralan pa nila. So dito, pero hindi raw nag-issue ng subpoena. Di ba pero may dalawa na siyang pinirmahan. So dito sinasabi, hindi daw nag-issue ng subpoena si Quezon. Aba. Isa lang po kahulugan yan. No? Pinahiya mo si Amy Marcos sa kanyang committee hearing na walang umattend. Imbis na kampihan mo si Amy Marcos dahil senador mo siya at sinabina niya yung mga hindi umatin, tila ang kinampihan mo pa yung mga cabinet official. Bilib na bilib ako rito kay Quezon Escudero. Para sa akin kasi, no, hindi na rin ako magtataka. 'Di ba na kung sakasakaling ganyan ang naging aksyon ni Quezon, 'di ba? Ni Sen Quezon, ayan. Kasi nga alam naman natin, 'di ba? Alam naman natin. No, kaya hindi talaga nakakapagtaka. Pag hindi wala, kaya para sa akin talaga is hindi pa ako kahit sabihin natin na merong magagandang moves na ginagawa si Quezon kahit papaano is medyo hindi pa rin ako hindi pa rin ako, alam nyo na, 'di ba? Parang kayo mga katunay, hindi pa rin kayo lubos na nagtitiwala, 'di ba? Parang mahirap pa din magtiwala sa kung anong kaso tuloy. Sa kung anong kinikilos niya. 'Di ba? Wala po siyang kinalaman. Halimbawa po yung sa ICC. Sinabi niya, legal ang pagpapahuli kay Tatay Digong. Wala kang kinalaman doon, hindi ka kinukonsulta . Alam mo ang sagot kung legal o hindi legal. Pero sa sarili mong bahay, binastos ang mga senador, hindi dumalo ang mga cabinet official. At dahil dyan, nagpasabina si Amy Marcos, ayaw mong pirmahan. Nako. Bakit ayaw niyang pirmahan? Kasi yung katwiran po ng cabinet, yung katwiran po ni Lucas Bersamin ang dinadala niya. Paano naman yung senador mong ipinahiya? Wala kasi po dito parang sinasabi na ata ni Quezon noon na hindi niya muna pipirmahan yung iba dahil kailangan niya munang pag-aralan. No? Pakialam sa senador niya . Ang pakialam niya po yung magpabango sa palasyo. Kaya ang kinakatwiran niya, yung katwiran ni Bersamin. Kalokohan yan masyado, Chis. Basa ka na namin. Hindi na pwede yung double talk mo na kunwari. Simple lang yan. Nagsabi na si Amy, pipirmahan mo kung gusto mo. Kung ayaw mo, kunwari pag-aaralan. Kasi dakdak dito, dakdak doon. Hindi mo na kami madadala sa dakdak. Kasi parang may kasabihan dyan . Kung gusto mo, may paraan. Kung ayaw mo, may dahilan. No, merong dahilan niya. Kaya sinasabi niya nga, yung tinadahilan niya is kailangan niya munang pag-aralan. Lahat ng pipirmahan niya. Di ba parang ganun yung sinabi niya. Pero syempre, hinihingi nga ng taong bayan. Hindi lang naman si Senator Amy ang humihingi na makahumarap yung mga taong naging sangkot sa pagkakadala kay PRRD o pagkakaaresto kay PRRD. Sana gano'n na lang. No? Humarap na lang sila. O kahit wala na sanang subpoena, no? Harap na lang sila para masagot na yung talagang dapat sagutin. Di ba? Para malaman ng taong bayan ang katotohanan. Yun lang naman talaga ang hinihintay. Na hindi naman dapat iniiwasan. Kasi hanggat iniiwasan mo yan, iba't iba ang magiging spekulasyon sa'yo ng mga tao, ibang-iba yung maiisip sa'yo. Diba? Yun yung dapat yung iniiwasan . Kaso nga lang, syempre, kapag ginagawa nyong ayaw nyong humarap, kayo yung nagbibigay ng isipin sa mga tao at iisipin sa inyo. Diba? Hanggang sa makapag-isip na sila sa inyo ng hindi maganda. Na, kaya ayaw humarap yan dahil ganito yan. Guilty yan, kaya ayaw humarap yan kasi ganyan yan. Diba? Tapos, kapag nakakadinig kayo ng mga negative comments about sa hindi nyo pagharap, syempre, nagagalit kayo ngayon.
Sino yung gumagawa ng galit sa sarili nyo? Kayo din. No? Hindi ko naman sa inaano, pero sana hinaharap nyo na lang. 'Di ba? Kaya nga sinasabi ni Senator Amy, kung si PRRD nga hinarap niya yung dapat harapin ni PRRD, no? ICC hinarap niya na. Nandiyadyaan na siya, sumama na siya. Oh, syempre ganun din, parang ganun din. Inahahalin tulad nila kayo kay PRRD na dapat din kumbaga hinaharap niyo na rin. 'Di ba? Hindi na dapat iniiwasan. 'Di ba? Napakasimple. Dahil kami, nakita na namin sa Kongreso yan, sa HOR. Pag ayaw dumalo, kahit na anong katwiran, isasampi na, show cause order, tapos yan, contempt, at saka hahantingin na. Tapos ikaw, sa Senado, utya, pag-aaralan mo pa. Ano pag-aaralan? Kalokohan. So parang ang lumalabas dito no, sa topic na to, parang si Senator Amy dito is parang hindi kinampihan o hindi nasuportahan ni Quezon doon sa subpina na hinain ni Senator Amy. No? Dahil nga tayo, alam ko, may napirmahan na siya, 2. Pero kung tutuusin, maraming pinakita si Senator Amy na subpina na kailangan ipadala doon sa mga a-attend. No? Parang mabigat yung kamay ni Quezon sa pagpirma doon sa iba eh. Parang, may pirmahan ko ba to? Hindi. Kapag pinirmahan ko to, naku. Naku ha. Baka sakaling, pinakamababang approval rating ng sitting president. Ang meron si BBM, yan po ang katotohanan. Pag-aaralan mo, keso, katarantaduhan yan. Eh yung impeachment nga, nawala ay impeachment. Yung ICC, yung pagdakip nga kay Tatay Digong, wala ka namang kinalaman dun. Alam mo kagad na legal eh. Oh, bakit legal? Pabor sa gobyerno, pabor sa amo mo. Pero pagkakontra sa amo mo, pag-aaralan mo pa. Pero pag pabor sa amo mo, tama yung ginawa ng amo ko. Kumbaga si Cheese, no, marunong tumiktik, no, marunong bumalanse sa pangyayari. No? Kapag alam niyang medyo, tatagilid ako dyan, mga ganun. Hindi rin naman natin masisisi. Yan na naman tayo sa salita natin hindi masisisi. Hindi rin natin masisisi si Cheese, no, si Queso. Kung ganyan ang magiging action niya. 'Di ba? Alam naman natin, sinasabi nga natin, alam naman nating lahat. 'Di ba? Kaya naging Senate President, alam naman natin. Kaya ikaw, kala mo, laging mataas yan si Kiss eh. Kasi akala ko si Cheese, parang matapang magsalita, no? Pero dyan mo malalaman talaga kung sino talaga yung mga ano eh. Talagang matapang talaga, yung talagang, kahit na sino babanggain ko. 'Di ba? Pero sa panahon ngayon, ang hirap eh. Ang hirap talaga makita nung ganun. Hindi napapansin eh. Paano? Laging playing safe. Lagi siyang playing safe, sutil naman. Simple lang po. Kung ang Senado, yung isa lang ang tanong dyan, Tis eh. Wala ba kayong kapangyarihan na mag-imbestiga sa Senado? Ang may kapangyarihan lang bang mag-imbestiga, HOR? House lang ba ang may kapangyarihan mag-imbestiga? Kung may kapangyarihan kayong mag-imbestiga at hindi dumalo, anong gagawin nyo? Pag-aaralan? Katarantaduhan yan. Ikaw ang galing mong magsalita eh. Tinanong ka, legal ba yun? Ano sa tingin nyo yung pagkakadakip kay Duterte? Ay, legal yan. Alam mo kagad na legal eh. Hindi mo sinabing pag-aaralan ko pa eh. Ganun ka kagaling. Hindi po tayo kawawa. Sila kawawa balang araw. Ha? Dapat pinag-aralan mo yung House of Representatives. Ano ang ginagawa nila sa mga ayaw dumalo? Pinagtatawanan ka ng mga HOR. Alam mo ba kung ilan lang ang boto ni Paduano? Alam mo, Cheese, milyon-milyon ang boto mo. Si Paduano, malamang, hindi ko alam kung umabot ng 100,000 boto niyan. Pero ang meron si Paduano na wala ka, Yagbols. Yun lang. Di ba? Yun yung parang sinasabi kay Quezon ngayon na talagang umiiwas siya. Basta pag sa usapin nga naman, ng syempre alam mo na ng mga kadikit, di ba? Medyo hindi ka ganyan, no? Mag-iisip ka, kailangan pag-isipan natin, pag-aralan natin. Pero nga sinasabi, pag tungkol sa Duterte talaga ang
mabilis alas 4 ang pagkilos, 'di ba? Kaya may mga nasasabi sa kanyang ganyan eh. Kaya kung ako sa kanya dapat pinapakita kasi dito dapat yung pagiging transparent talaga. Kasi talagang wala na iba talagang inaasahan ngayon ng mga tao kung tutuusin, yung Supreme Court, 'di ba? Tapos ngayon ang inaasahan na lang ng mga tao yung Senado. Kahit papaano dahil nga ino-open, no, yung mga supporter nga ni Tatay Digong umaasa diyan kahit papaano sa ginagawa ni Senator Amy. Ngayon, kapag nakikita naman na ganito yung ginagawa naman ni Quezon, parang maiisip ng mga tao, di ba? Na ano ba naman to, kahit ba naman sa Senate, ganito, ganyan, ganyan. No, alam naman natin, nakabukod ang ng Senate eh. Di ba? Dapat pinapakita ng Senate talaga yung, talaga, na sila talaga, na meron silang sariling paninindigan. Di ba? Gaya ng ginagawa ni Senator Amy, no? Kahit sabihin natin na, kapatid ko yan. Di ba? Mga tao ng kapatid ko ang iniimbestigahan ko. Di ba? Pero ginagawa niya pa rin. No? Kahit na sabihin natin na merong mga side comments o bad comments na sinasabi kay Senator Amy sa ginagawa niya, tinutuloy niya pa rin. 'Di ba? Wala. Si Mr. Contempt. Hindi ko po sinasabi na tama yung mainit yung naging investigasyon ng Kongreso sa mga vloggers, ha? Si Kong Abante talagang mainit nung panahon na yun. Tapos meron nga daw na parang may bumaliktad din. Parang ganyan. Ano ba nangyayari sa mundo natin ngayon? Grabe. Contempt de Paduano. Pero wala pa nga sa usapin ng contempt eh. Sampina pa lang. Alam niyo ba yung sampina? Ibig sabihin, pinapadalo mo na sila. Eto po, hindi na imbitasyon, sampina na. Na kinakailangan na kayong dumalo. Kumbaga, ano na yun, no? Kailangan talaga. Hindi pa nga contempt pang hinihingi sa'yo eh. Sampina pa lang eh. Umaatras ka na. Wala sa ayos din talaga to si Escudero. Lalo pa siguro pag contempt yun. Alam ko, may sakit ako eh. Bukas nyo na ako usapin. Wala po talaga yan. Kasi hirap din talaga, no, maging Senate President. Kaya nga si Subiri, parang umalis na dyan sa pagiging Senate President. Okay, nawala na siya dyan eh, di ba? Alam naman natin, no, medyo taliwas ang paniniwala ni Subiri. Kaya talaga nawala siya sa pagiging Senate President. Pumalit si Cheese. Mali po yung ginawa. Ngayon, kaya ba ni Cheese gawin yun? Yun ang tanong dyan. Actually, ayaw niya lang aminin na ayaw ko pong pirmahan. Pero yun po ang meaning ng hindi mo pagpirma. May nalalaman ka lang. Okay, punta po tayo dito sa sinabi ni Malutikia. Alam niyo po, matagal na natin sinasabi yan, pero dahil hindi tayo sikat. Si Auntie Claire talaga, no? Ang papel talaga ni Auntie Claire, mambalatuba ng mga Duterte, bumanat sa mga Duterte, atakdog laban sa Duterte. May tapa-oho po yan. Tanungin niya yan tungkol sa, halimbawa, ang tanong sa kanya kahapon. Namiss ko nga siya. Ibig sabihin kasi pag tapa-oho, di ba, parang hindi ito sa kabayo yun. Diretso lang ang tingin niya. Hindi niya nakikita yung magkabilang gilid. Parang ganun. Parang hindi mo nakikita yung ibang side. Puro diretso lang ang tingin mo. Parang ganun. Sa totoo lang po si Auntie Claire, malaking bagay po sa mga vlogger ng Duterte. Bakit? Araw-araw kami may binabanatan eh. Tuwing magbubuka ng bibig si Auntie Claire, tsak, may topic kami. Laki pa na naitulong bandang huli, no? Kasi alam mo eh. Na may masasabi at masasabi na pabor sa atin. Isang araw lang na mawala yan si Auntie Claire, namimiss kagad natin. Wala tayong babanatan. Pero totoo yung sinasabi ni napakabastos. Maganda yung pinunto ni Tikia eh. Actually, natalakay natin yan. Again, no? Kaya nga natin inuulit dahil pag sikat na po yung nagsalita, at least yung mga sinasabi natin, nagkakaroon na po ng anong tawag doon, prestige. Yan. Ayon po kay Tikia, napakabastos nito ni Auntie Claire, no? Napakabastos. Bakit po napakabastos? Wala pong paggalang sa dating presidente ng Pilipinas. Ako kasi, dahil tinanggap na natin na si Auntie Claire ay atakdog, wala pong sasabihin niya na mabuti sa mga Duterte. Pero kung ito po yung sinasabi ni Auntie Claire ang talagang posisyon ng pamahalaan na sinasabing walang jurisdiction sa ICC. May jurisdiction ang makikipagtulungan sa ICC kung ipapahuli si Duterte. Pero kung si Duterte po, kung si Pangulong Duterte po ay pababalikin sa Pilipinas, ay hindi po makikipagtulungan. Pero maganda yung punto nito ni Malutikia. Kahit ayaw ninyo, sukan-suka kayo sa tao.
kahit ayaw pa ninyo kay Pangulong Duterte, may karapatan po ang gobyerno na tanggapin ang Pilipinong isinusuli sa kanya. Tama yun. May karapatan talagang tanggapin ang Pilipinong isinusuli. Unang-una, di ba, Pilipino yan. At pangalawa, dating presidente ng Pilipinas yan. Gaya nga ng sinasabi ko, no? Paano kaya kung ang presidente ngayong kasalukuyan ay matapos ang kanyang termino sa mga susunod na taon at siya'y bumaba? Di kaya bumalik ang mga ganitong pangyayari? Di ba? Hindi kaya bumalik ang karma na mangyari din sa kanya kung ano ang nangyari kay PRRD? O hindi lang sa kasalukuyang presidente ngayon, maaaring mangyari din sa ibang mga presidenteng darating. Di ba? Na para syempreng nawalan tayo ng respeto, no? Na pwede pala nating itrato ang mga dating presidente ng Pilipinas ng ganito. 'Di ba? Parang ang nangyari kasi kay PRRD, yung nangyari kay kay Ferdinand Marcos Sr. Pasensya na kung medyo ko siya. No, si Apo Lakay. Na alam natin na maraming ayaw tumanggap kay Apo Lakay dahil nga daw sa ginawa niya dito sa Pilipinas. Parang ganun ang ginagawa kay PRRD ngayon? Parang ganun ba na ayaw na siyang tanggapin? Parang isinusuka na si PRRD sa ginagawa niya? O sa ginawa niya sa gobyerno ngayon? 'Di ba? Samantalang si PRRD ay walang naging kasalanan sa taong bayan. Kung tutuusin ang ginawa niya is naging pabor pa sa mga taong bayan at nakatulong sa taong bayan. 'Di ba? Kung siguro merong kasalanan si PRRD, siguro sa mga nasa gobyerno ngayon dahil binabanatan ni PRRD. Pero hindi yun dapat gawing basihan para matanggalan kayo ng respeto sa isang dating presidente na naglingkod sa atin. 'Di ba? At hindi lang yun. Siya yung dating presidente na malaki ang naitulong sa pamilya ng mga Marcos. Diba? Siya yung presidenteng malaki yung naitulong. Sa kabila ng ginagawa sa mga Marcos na binabato ng putik, ayaw tanggapin ng mga tao, halos parang sinusuka din ng mga tao, ang mga Duterte ang nanatili sa likod at sa tabi ng mga Marcos para alalayan sila. At ang mga Duterte ang gumawa ng paraan para mailibing si Ferdinand Marcos Sr. dito sa Pilipinas sa libingan ng mga bayani na hindi nagawa ng mga nagdaang administrasyon. 'Di ba? Dahil nagbigay ng respeto si PRRD kay Apo Lakay dahil si Apo Lakay, Ferdinand Marcos Sr. ay dating presidente ng Pilipinas na dapat naman talagang bigyan ng respeto dito sa bansa natin. Sana ganun din ang gawin nyo kay PRRD na kahit sabihin natin na meron siyang pagkakasala sa inyo, oo. Nagsasalita siya ng hindi maganda sa inyo, oo. Sige. Pero hindi naman lahat yun ay naging masama. Dahil may mga nagawa si PRRD sa taong bayan na nagustuhan ng taong bayan kaya hanggang ngayon pinaglalaban siya. No? Hindi naman gumawa si PRRD ng kasuklam-suklam dito sa bayan ng Pilipinas. Diba? Dahil kung gumawa siya ng kasuklam-suklam dito sa bansa natin, dapat isinusuka na ng mga tao yan. At wala kang nakikitang mga tao na nagrarally pa o nag-aaksaya ng oras para sa kanya sa iba't ibang bansa. Sana nagbibigay na lang tayo ng respeto bilang dating Pangulo kay PRRD. Na kahit sabihin natin na marami siyang nagawang kasalanan sa inyo, pagbibigay pa rin ng respeto gaya ng ginawang pagbibigay ng respeto ni PRRD kay Ferdinand Marcos Sr. Dahil dati silang presidente ng Pilipinas. Nakuha po ninyo, hindi pa po natin tinatanggalan ng citizenship si Tatay Digong. Maganda yung punto na yun. Nakaligtaan ko po yun. Ang sinasabi ko po kasi, tsaka sinasabi rin ni Roque, yung sabi kasi ni Roque, di ba? Pwede namang ibang bansa yung tumanggap kung ayaw ng Pilipinas. Ay, hindi po pala. Tama nga po pala. Bakit hindi nyo tatanggapin si Tatay Digong? Hindi na ba siya Philippine citizen? Parang ang nangyayari kasi, no? Parang sa mga ng mga bayani, sinasabi ko nakaraan, parang pinatapon siya sa ibang lugar na hindi ka na pwedeng bumalik dito, parang ganun. 'Di ba?
kundi mahatulan ng bita yung mga bayani dati, is ipapatapong ka na lang nila sa ibang lugar. Oh, di ba? Kahit po kriminal pa yan, kung pinatawad yan dun sa, ibig sabihin yung mga OFW, kahit po kriminal, kung pinatawad na po yan, hindi mo po pwedeng sabihin na, at pinabalik na sa Pilipinas, hindi mo pwedeng sabihin na, ayaw namin dyan, kriminal pala sa inyo yan, bakit namin tatanggapin? Lahat po ng Pilipino na isinusuli dito sa ating bayan, hindi po natin pwedeng sabihin yung mga sinasabi ni Auntie Claire, na hindi kami makikipagtulungan dyan. Anak ng pupa, hindi ba president? Wag na po yung presidente siya dati. Yung pagiging Pilipino na lang. Ibig sabihin pala, kung pinalaya po ng ICC, binigyan po ng anong tawag doon, yung pansamantalang kalayaan si Tatay Digong. Ano na nga yung tawag ng ICC diyan? Alam niyo yan, nakaligtaan ko lang ngayon. Wala akong kodigo. Ano na nga tawag doon sa hinihingi ni Kaufman? Interim release. Kung bibigyan po ng interim release si Tatay Digong, dapat pong tanggapin ng Pilipinas. Oo. Bakit po? Pilipino yan eh. Yes. Dumaan po sa korte. Yes. Imagine niyo, pag nag-order pa lang ICC ng interim release, pwede pa lang hindi tanggapin ng Pilipino. Una, walang parang kaso. napaka-unfair naman kay Tatay Digong lahat ng mga nangyayari na yan kapag nangyari yung ganyan. Nasa sarili mong bansa is hindi ka tatanggapin dito. Parang pinaramdam naman talaga ng bansa na ito, na syempre parang pinaramdaman naman talaga ng mga tao talaga na talagang pinatapong ka na ayaw ka namin dito sa Pilipinas. Kaya nga namin dinala dyan sa ICC. 'Di ba? Para mawala ka dito, parang ganoon. Para talagang pinamukha sa kanya. So, hindi pala walang kaso, may kaso. Una, hindi pa po napapatunayan na nagkasala. Tandaan po niyo yung dictum. Innocent until proven guilty. Yes. Innocenteng Pilipino. Isinusuli muna sa Pilipinas. Hindi natin tatanggapin? Dapat tanggapin. Kaya napakabastos po. Napakabastos. Kaya po dapat po talaga tayong palagan natin yung sinabi kasi parang tinanggap na lang din natin. Di po ba? Bakit natin tatanggapin na, hindi kami makikipagtulungan? Hindi namin tatanggapin. Pwede ba yun? Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yon na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.